Jesus. The Lord is good, and His mercy endures forever. Today, brethren, I would like to bring you the word of the Lord in Exodus chapter 17, reading from verse number 8 up to verses number 13. Exodus chapter 17, verse 8 to 13. But I would like to read this in the New Living Translation. In verse 8 says, while the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand. So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a nearby hill. And as long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Moses' arms soon became so tired, and he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. And as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. This is a story, brethren, in the Bible that happened when Moses and Joshua, together with Hur and Aaron, they fought against Amalek. But in the story, as we all know, that whenever Moses raised his hand, the advantage is for the Israelites. But because of his old age, he was tired. And soon, his strength can no longer sustain raising up his hand. And every time he raised his hand, it shows dependence. Sa tuwing tayo nagtataas ng ating kamay, ito ay pagpapakita sa Diyos ng ating pagtitiwala. It's not just we surrender, it's also a dependence to God. So what brings victory to them is not the hands of Moses. What brings victory to them is not Aaron and Hur. It's not even Joshua. What brings victory to them is dependence. Dependence on God brings the victory. When you depend to God, hallelujah, I tell you, kahit marami pa ang iyong kaaway, but when you depend on God, it will always bring you to the victory. Come on, let's praise Him. Raise your hands like Moses. Raise your hands like Moses and bring the victory with you. Come on, hindi ko alam kung ano ang daladalahin mo ngayong araw na ito. But if you will be like Moses today, lift up your hands, raise your hands towards heaven. Hallelujah. And that dependence on God will bring you to your victory. Come on, hallelujah. Raise your hands like Moses. Raise your hands like Moses. Kahit na napapagod ka na, hallelujah, God is here to give you rest. But you need to steady your hand. You need to steady your hand.
You need to steady your hand so that victory will come to you. So that victory will come to you. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod na magtaas ng iyong kamay. Huwag kang mapapagod, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang katagumpayan ay dumarating sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah! I feel the presence of the Lord in this place. God will bring you the victory. God will bring you the victory today. In the name of Jesus. I don't know you. I don't know your background. I don't know your problems. But believe in the word of the Lord. Dependence on God brings the victory. Dependence on God brings the victory. In Jesus' name. In Jesus' name. Clap your hands again. Hallelujah. Kamayan mo ang katabi mo and you may be seated. Have we noticed, brethren, that some of the hardest battle in life come immediately after some of the God's greatest blessings to us? Tuwing may dumarating na pagpapala sa atin, napapansin nyo ba na dumarating din ang mga greatest battles ng buhay natin? Sometimes, after a breakthrough comes the burden. And sometimes, after miracle comes trial. And after answered prayer comes the unexpected opposition. After revival, there comes resistance. Iniisip ng mga tao na kapag sila ay naumpisahan ng pagpalain ng Diyos, kailanman hindi na sila kayang pahinain ng anumang uri ng pagsubok. Minsan iniisip ng tao na kapag sila ay nagumpisa ng pagpalain ng Panginoon, the battles should become fewer. Iilan na lamang. Akala nila, mga kapatid, sa kanilang iniisip na ang buhay ay magiging madali lamang. But the Bible reveals the opposite. I don't want to discourage you, brethren, but the Bible is telling us the opposite. Kabaligtaran. Kabaligtaran sa inaasahan ng tao na kapag sila ay naglilingkod na sa Panginoon, mawawala na o iilan na lamang ang darating ng mga pagsubok sa buhay nila. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. We should think that God's greatest provisions prepare us for the next spiritual conflict. Sa tuwing tayo ay binubuhusan ng Diyos ng mga pagpapala, I want you to think, brethren, that God is making you prepare for your next battle. God is strengthening you. Pinalalakas ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Panginoon. It's not just for you to enjoy that day, but God wants you to prepare for the next battle. Sa bawat pagkapuspos, sa bawat pagkatuto natin sa Panginoon, it means that God is preparing us for the next. And God's provision does not exempt us from God's battle. Hindi komo tayo ay binibigyan ng Diyos ng provisions, mga kapatid, ay ini-exempt na tayo ng Diyos sa mga pagsubok at sa mga darating pang mga laban sa buhay natin na pinahintulutan ng Panginoon. This is what exactly happened in Exodus chapter 17. They complain against Moses. Moses, wala na kaming tubig. Moses, nagugutom na kami. They complain to their leader. They complain, mga kapatid, they complain to the lack of supply, mga kapatid.
And God provided them. It is not even Moses. Moses cannot even feed himself in the wilderness because he's just a follower of God, just like them. But he believes, he depends on God. Sabi niya, Panginoon, ano pang gagawin ko sa mga taong ito? Nasasaktan din yung leader, mga kapatid. That it seems that kasalanan niya ang lahat kung bakit sila nandun sa wilderness. And Moses cried to God. And then God responded. And God provided them the rock. Moses, bitbitin mo yung baston mo. At paluin mo yung batong yan. At lalabas dyan ng tubig para silang makainom. Show them the impossible. Show them the extraordinary. And I will show them who I am. So wilderness, brethren, is not just a place of survival. Wilderness is a place of knowing God. Knowing who He is. If you have wilderness in your life, it's not just a bad season of your life. Hindi po yun. Kung meron kang pinagdadaan ng ilang o wilderness sa buhay mo, it's not because God wants you just to pass that wilderness and walang halaga, wala man lang kahulugan. No. Wilderness is there for us to be taught how to depend ourselves to the Lord. Dadalhin ka ng Diyos sa isang pagkakataon na walang tubig, walang pagkain, walang kakilala, walang trabaho, walang pera, walang kaibigan. Dadalhin ka ng Diyos sa isang pagkakataon sa buhay mo na para kang nasa disyerto. That is not because God don't love you. It's not because God is not looking at your needs. It is because God wants you to understand and learn dependence. Pagtitiwala. Na bagay na mahirap ibigay ng tao kapag ang komportableng pamumuhay o convenience ng kanyang buhay ay hindi na nangyayari sa kanya. We usually depend on men. We usually trust on men. But God told us, cursed be the man that trusted a man. Ayaw ng Diyos at ayaw, mga kapatid, ay nakadepende sa tao. Tinuturuan niya tayo na dumaan sa disyerto para matuto na may Diyos, mga kapatid, kahit sa disyerto man. Kahit sa gitna ng kawalan, may Diyos pa rin, mga kapatid. Kahit sa gitna ng karamdaman, may Diyos pa rin, mga kapatid. Gusto niyang ituro sa atin ng isang bagay na mahirap matutunan ng isang tao. Dependence. And they celebrated. Pinalo ni Moses ang bato. Lumabas ang tubig. Wow! Party-party tayo sa tubig. Ang saya nila. They celebrated the miracle, mga kapatid. And then suddenly, the enemy attacks. It's a pattern. Sabi ko sa inyo kanina. Minsan kung kailan tayo sayang-saya. Minsan kung kailan tayong lasing na lasing sa pagpapala, mga kapatid. Minsan kung kailan tayong abundansya bilang sisingit ngayon ng kaaway at tayo aatakihin. Kaya natandaan ko yung sinabi ng nanay ko dati sa akin, huwag kang tawa ng tawa sapagkat mamaya iiyak ka. Nasabihan din ba kayo ng ganon? Huwag kang tawa ng tawa sapagkat mamaya-maya iiyak ka na. Hindi ko alam kung anong merong kapangyarihan doon na kapag ikaw masaya, ang kaaway ay nagagalit sa iyo, mga kapatid. And this is a pattern. Si Jesus, mga kapatid, after His baptism, He was tempted. Imagine niyo ang Diyos, mga kapatid. Pagkatapos ng event doon sa Jordan River, mga kapatid, what happened? Temptation comes. Si Elijah,
Pagkatapos niya, mga kapatid, talunin yung mga false prophet of Baal doon sa Mount Carmel, mga kapatid. Ano nangyari? Na-depress siya. Tingnan mo yung mga kapatid. It's a pattern. Yung early church, mga kapatid, sa Book of Acts, katatapos na ng revival, nakatatapos na ng Day of Pentecost, mga kapatid, napuspos ng Espiritu Santo. Ano nangyari? They were persecuted. Naku, kanya ibig sabihin, mga kapatid. What is this, Lord? What is this wilderness? Wilderness, again, as I've said, is not a place of survival, but a school of dependence. This is a school of dependence. When you are in your deepest problem, when you are in your drought in your life spiritually, welcome to the school of dependence. When nobody is uploading on you, applauding on you, nobody is appreciating you, nobody is looking at you, nobody is, parang you are just nobody, then welcome to the school of dependence. Tinuturuan tayo ng Diyos na everything comes from Him. Dadalhin at dadalhin ka niya kahit nakatira ka pa sa gilid ng sapa, isang araw dadaan ka sa disyerto ng buhay mo. And God will let you feel that nobody understand you. Nobody is for you to help you. Nobody is to look on you. Nobody will care for you. Hanggang isang araw, marirealize mo na lang, wala nang iba, Lord, sa aking pananaw. Tsaka ka lang matututong tumingala, nandiyan ka pala, Panginoon. Kahit ako'y nasa gitna ng disyerto. You know, in this story, mga kapatid, the enemy waits for your weakest moment. Hinihintay ng kaaway yung panahon na ikaw ay mahina. And intentionally, he will attack you kapag nakita kanyang mahina ka. Intentional, mga kapatid, ang kaaway. Even the Amalekites in the story, mga kapatid, they intentionally attack the Israelites. Ang tanong ko, bakit hindi nila inatake ang mga Israelita nung sila'y nandun sa Egypt? Bakit hindi nila inatake ang mga Israelita nung sila'y nandun sa Red Sea? Why in the wilderness? Why? Because people in the wilderness are already exhausted traveling. People in the wilderness are hungry and thirsty. People are uncertain. People have complaints. Just like what I have said a while ago, mga kapatid. Nagrereklamo sila kay Moses. They have internal conflicts. Nung nagkakagulo na sa loob nila, mga kapatid, nung sila ay nagpaparatang na kay Moses, nung marami na silang reklamo, nung sila ay pagod na, hinang-hina na, dumating ang kaaway. You see the pattern? You see the point? The enemy took advantage of their weakness. They took advantage of their weariness. Pagod na sila eh. Uhaw sila eh. Banas sila kay Moses. Ayaw nila sa leadership ni Moses. Nagugutom sila. Uncertain sila. Saan ka ba pupunta? Lawak-lawak. Saan ba tayo pupunta? Kaya they started to have conflicts to each other. They started to mock and to criticize the leader because of their uncertainty. Saan ba yung lupang pangako na yan? Saan ba yung promised land na yan? Katatawid mo lang doon sa Red Sea. Hello? Pinakita sa iyo ng Diyos yung 10 salat doon sa Egypt. And yet, sa kabila ng maraming milagro, matigas ang kukotin ng tao, mga kapatid. Sorry for the word. Sorry for the word. Huwag kayong matitisod, please. Minsan bobo tayo. Pinakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. Pinakain ka na doon.
Niligtas ka ng mula doon sa mga Egyptians na 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 ikaw ay papatayin. Pinakita sa 10 salot kung gaano kadakila ang Diyos. At yung sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon na may doubt. Ang bobo mo. Ang bobo natin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang. Sorry for the word. Kailangan ko sabihin in a way that everyone understand this. Hindi naman natin to araw-araw lingwahe eh. Pero totoo po yun. Ang purol natin, mga kapatid. Pinapakitaan tayo ng Diyos ng kanyang kabutihan. Ilang beses ka na nagkasakit na hindi ka natuluyan. Ilang beses ka na nagkautang, nakabayad ka. Ilang beses ka nang pinutulan ng Meralco pero may ilaw ka pa rin ngayon. Ilang beses ka na nagutom pero sinuplihan ka ng Panginoon. Ngayon nananaba ka, mga kapatid, pinagpapala ka. Hindi ba ba yan sapat na ebidensya na ang Diyos ay mabuti kailanman sa buhay mo? That's why they took advantage of the weariness of the people. Because weariness weakens discernment. Kapag pagod tayo, kapag uncertain tayo, humihina o nawawala ang discernment natin. Wala na yung logic minsan. Wala na minsan yung critical thinking. Minsan pagod na rin tayo maging creative thinker. At kapag tayo mahina, nag-iimbita ka ng atake ng kaaway. The enemy waits for your weakest moment. Yung sinasabi hindi tayo nanghihina, ang sinasabi ko ang katotohanan ito. That is his strategy. When you are down, when you are hurt, when you are discouraged, when you are prostrated, when you don't want to go to church, when your time, mga kapatid, when you feel you don't want to pray, when you feel that you don't want to go to church and attend spiritual activities, that's the time of your weakness. And beware, because your weakness invites attack of the enemy. And when he attacks, he never mind you. Pag inatake ka niya, isa ang gusto niyang mangyari sa'yo. Wasakin ka niya. Hindi aatake ang kaaway para kilitiin ka. Puntahan ko nga ito. Tiki, 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 tiki. Gusto mo naman. Dito pa sa kabila. No. They attack to destroy. When the enemy saw the weakness of these people, the Bible says in verse 12, then came Amalek. Then came Amalek. Dumating si Amalek, mga kapatid. No announcement. No warning. It's just a sudden attack. Wala man lang announcement. Oy, gigirahin kita bukas ha, mag-ready ka. Oy, bukas ha. Nandito ako, kakatok sa'yo, problema ako. Walang ganun, mga kapatid. Pag tayo inatake minsan, mga kapatid, biglaan. At yung biglaan na yan, nabibigla tayo, kaya nga biglaan eh. Nabibigla din tayo. Kasasayaw-sayaw mo lang dahil may tubig na lumabas galing sa bato. Yung iyong kahinaan, yung iyong kauhawan, yung iyong kagutom, ini-enjoy mo ngayon dahil may supply, biglang may kumakatok sa pintuan mo, eto na ang problema, eto na ngayon ang kaaway, inaatake ka. Teka lang, nag-i-enjoy pa ako sa party ng milagro ng buhay ko. Nag-i-enjoy pa ako sa mga blessings ko. Ano ba naman ito, Panginoon? Akala ko ba blessing? Akala ko ba blessing? Kaya mag-ingat po tayo. Hindi dahil ang Diyos nang babawi ng blessing. Kapag ang Diyos nagbigay, hindi nagbabawi, mga kapatid. Hindi sa Diyos ko nang babawi siya. Ang Diyos firm sa kanyang decision. When He bless you, He will bless you. So when you have problems, not because of the blessing, it's because of you. You are not prepared. That's why sabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo
Sa 1 Peter chapter 5, verse number 8, be sober, be vigilant. Alam niyo ba yung sober? Sa konteksto niyan, mga kapatid, huwag kang lalasing-lasing. Alam niyo ba yun? Be sober. Medyo attentive ka dapat. Ready ka dapat. Sino may ballpen dyan? Pera mo ko ang ballpen. 2 ballpen. Gusto niyo maintindihan ng sober? Sober naman kayo. Okay. Halika kayo dito. Kayo dito. Paborito ko si Mark eh. Ikaw, Mark. Si engineer, dito ka. Masikip na yung polo mo ah. Tumataba ka. Be sober. Sober sa sarap yung kinakain kaya. Okay. You want to understand sober? Okay, look at this. Kailangan saluhin mo ito. Ha? Okay, sige. 2 yan. Tingnan niyo yung kamay niya. Yan yung sober. Ready. Hindi siya sober, lasing pa to. Now you understand what is sober. Thank you, Brad. Balik mo na ito, baka mawala kayo. Naintindihan nyo na yung sober? Ready. Anytime it falls, dapat masalo mo siya. Sabi ni Paul, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Palakad-lakad yung kaaway mo. Maging handa ka. Be sober. Lalapain ka niyan. You see? Enjoy na enjoy sila doon sa party. Dumating ang kaaway, nagulat sila mga kapatid. Kaya binibigyan tayo mga kapatid ng babala ni Apostol Pablo, at sa Apostol Pedro, at maging ni Apostol Pablo mga kapatid. Hindi niya sinasabi mga kapatid na tayo ay, hallelujah, na tayo ay mag-intoxicate. Kasi yung word nga yan, pag binasa nyo yan sa mga kapatid, sa original niya, ang kanyang konteksto is about lasing-lasing. Dapat mawalan yung pagkalasing mo, yung pagkahilo mo. Dahil pag, mga kapatid, ang taong lasing, walang readiness. Wala rin control. They don't mind. Bahala na. Kaya maraming nababangga, nadidiskrasya, kasi wala na sa katinuan. Be sober. Huwag kang lalasing-lasing, sabi ni Apostol Pedro. Be sober. Hindi yan sinasabi, mga kapatid, na huwag mong isabihin, don't let your soul be intoxicated. Ang kaluluwa bala, nalalasing pala mga kapatid, nalalason pala. Yes. Ano yung mga nakalalasing, ang nakakalason mga kapatid sa kaluluwa? Yung pride, yung galit, yung pleasure, yung success. Naku, nakakalasing yan, yung success mga kapatid. Yung discouragement lalo na. Yung bitterness. Marami mga kapatid. Don't let your soul be intoxicated. Be sober, mga kapatid. Yun ang paalala sa atin. Be spiritually alert. Because the devil wants to cloud your mind. Gusto ng kaaway, guluhin ang isipan. Gusto ng kaaway, palabuin ang isipan. He clouded the mind of Eve in the garden. He clouded the mind of David with Bathsheba. He clouded the mind of Samson with Delilah. Guard your mind.
Romans chapter 12 verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, sabi niya, think, isipin mo, think on these things. Be spiritually alert, because the adversary is roaming around. Paikot-ikot yan. Naghaabang yan na ikaw ay humina. At pag humina ka na, at pagpagod ka na, at lasing na lasing ka na sa mga blessing mo, at lasing na lasing ka na sa discouragement mo, sa mga pains mo, sa mga frustration mo, sa mga depression mo, doon papasok ang kaaway at wawasakin ka. That's why, normal na malungkot. Pero kung isang linggo ka nang nalulungkot, may problema ka na. Akala mo, papansin ka lang, paimo-imo ka. If you are spiritually matured, 1 or 2 days of sadness is okay. But on the third day, it's your decision anymore. Decision mo na yon. Ako, pag malungkot ako, kakain lang ako. Ngayon, bakit ako tumaba? Madalas kasi ako malungkot. Diba? Malungkot ka rin, Brad? Sobrang lungkot mo. Hindi ka na sumaya. You see? Una, pangalawang araw, maybe sobrang bigat, okay. Pero pangatlo, desisyon mo na yan. At desisyonan mo na yan. Whether ititigil mo na yung paimo-imo mo at patuloy ka maglingkod sa Diyos na may katapatan, tumayo ka muli, itaas mo yung kamay mo kahit na maraming mga persecution. Magpuri ka katulad ni Moses. Raise your hand like Moses. May magagawa ba yung lungkot mo? Papapansin ka lang eh, na malungkot ka. E ano ngayon? Kala mo ikaw lang marunong gumawa niya, marunong din ako malungkot. Kaya hindi kita papansinin. Kasi pag ako rin pumansin sa lungkot mo, pares na tayo. Dalawa na tayong malungkot. Para sa tayong kakain. Si Grace, madalas malungkot yan. At tingnan mo, si John din nalulungkot. E lalo si Ayi, masayahin yan. Hindi nalulungkot yan si Ayi. Tingnan mo. Hindi kumakain. Hindi nalulungkot. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo si Satan. Satan really creates weakness. Bihira po si Satanas gumawa o mag-udyok ng kahinaan. He exploits weakness that already exists. Anong gusto mong gawin niya? Pupunta sa bahay mo, kakatukin yung buhay mo, palulungkutin kita, pahihinain kita. Ilalabanan mo yun. In Jesus' name lang, takbo yun eh. You get the point? So, ang gagawin niya, hindi na siya magmamanufacture para ikaw humina ng mga bagay. Hindi siya magmamanufacture, hindi siya gagawa. Anong gagawin niya? Aabangan niya yung kahinaan mo. At pag nakita niya yung kahinaan mo, yun ang i-exploit niya. Doon kanya titirahin. Doon kanya, mga kapatid, lalong wawasakin, mga kapatid. Alam niyo ba nangyari kay Elijah? Hindi naman inatake ng kaaway si Elijah directly eh.
Anong ginawa ng kaaway kay Elijah? Hinintay niya si Elijah na mapagod. He waited for Elijah to be exhausted. At nung siya'y exhausted na, ginamit niya para ma-magnify ang discouragement. Pagpagod ang tao, mga kapatid, madaling ma-discourage. Amen po ba? Kaya nga sa office, pag 1, 2 oras o 3 oras ka na doon, you need to get up and walk. Maglakad-lakad ka. You need to declutter minsan, mga kapatid, yung laman ng isipan mo. Maglakad-lakad ka. O umorder ka ng ano. Kain na naman. Alam ko talaga. Then, maya-maya, wala na yun. Hinihintay kasi ng kaaway, mga kapatid, na kapag tayo, mga kapatid, ay pagod na, sa kakaisip, irritable na tayo. Bakit pagod tayo, exhausted tayo? Naku, doon papasok ang kaaway. Gagamitin niya yun para ma-magnify yung discouragement. Wala namang problema. Tinan mo isang taong pagod, mga kapatid, lapitan mo, kwentuhan mo, mga kapatid, ng kung ano, sasabihin sa'yo, ano ngayon? Magsayas ka nga sa harapan ko. Galit ka agad. Kasi pagod yan. Hinihintay, mga kapatid, ng kaaway, si Elijah, mga kapatid, na mapagod. At maging si Jesus Christ, nung nagugutom na, saka biglang dumating yung temptation. He waited for Jesus to be hungry and used that hunger to tempt him. Kasi weariness is normal. Normal ang mapagod, mga kapatid. Pero hindi normal ang magpatalo. Magkaiba yung weariness and defeat. Hello? Weariness and defeat. Magkaiba po yan. You can be tempted, you can be exhausted, you can be discouraged, you can be sad, but as long as you are not deciding to yield to temptation, you are just tired, but you are not defeated. Pagod ka lang. Normal yan, mga kapatid. Ano ka, Superman? Si Superman nga may kahinaan eh. Ikaw pa kaya? Kaya pag tinitempt ka, na-exhaust ka, napapagod ka, na-discourage ka, nasasaktan ka, it's okay, normal yan sa pandaman ng tao. Pero hanggat hindi ka nag-yield, hanggat hindi ka nagpapasakop, hanggat hindi ka sumasandal doon sa temptation, you are just tired, but you are not defeated. Magpahinga ka lang. Ang iba sa inyo, mga kapatid, kulang lang sa pahinga. Sabi mo sa katabi mo, kulang ka sa pahinga. Ang dami mong iniisip. Ang dami mo talagang iniisip. Because when you spend your strength, then it means you're weary. Diba? When you spend your strength, nagtrabaho ka, pasok dito, pasok doon, gawa dito, gawa doon. Isang araw, pagod ka. That's weariness. But, when you surrender your faith, that means you are defeated. Okay lang mapagod. Pagod ka lang eh. Napagod ka lang. Pero huwag mong isusuko ang pananampalataya. Doon papasok ang pagkatalo. Pag sinuko mo ang... Kaya kahit nahihirapan, basta't may pananampalataya, sige lang, napapagod lang ako, sabi ni Pastor, magpapahinga lang ako sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Hallelujah. I will listen to the word of the Lord. I will have the presence of the Lord in my life, in my soul. And again, I hit the road again. Ganun lang, mga kapatid. Minsan kapag tayo ay nasosobrahan, minsan yung mga karamdaman, yan ay warning. Ang tawag yan, yung mga signal o mga signs na we need to slow down. Lalo pagkatingin nyo sa sarili nyo ay, kala nyo bata pa rin kayo. Sa isip mo lang yun. Manalamin ka, hindi totoo.
Sa isip mo lang na bata ka, pero pag tingin mo sa salamin, ay tigulang na pala ako. Mga kapatid, totoo yan. Ako, I feel 17 years old. Pakiramdam ko lang yun. Isip ko lang yun. Pero hindi na nga ako makababa ng mabilis sa sagdanan eh. Hindi makakit. Mabata-bata pa ako. No? Si Nanay Edith, no? Pakiramdam niya, 12 years old siya. Pakiramdam niya lang yun. Isip niya lang yan. Pero tingnan mo, mga kapatid, di ba? Pag bumaba na una yan, traffic, mga kapatid. Pag una-una bumaba sa hagdanan yan, traffic tayong lahat dito, mga kapatid. Bakit? Kasi yun talaga yun ang katotohanan eh. Alam niyo, minsan, makinig po kayo. Minsan, hindi kinakailangan ni Satanas na tayo ay buyuhin sa kasalanan. Minsan, kinakailangan niya lang pagurin tayo. Pag pagod ka, papasok yung atake. Papasok ang discouragement. Hinihintay niya na mapagod ka. Hinihintay niya na manghina ka. I-exploit niya yon. Doon ka niya mamaniobrahin. Yung kahinaan mo, doon ka niya mamaniobrahin. Diba? Nangupit ka. Tapos pasimba-simba ka. Kapal ng mukha mo. Ganon si Satanas, mga kapatid. Diba? Yung treasurer, bago ngayon ng treasurer ngayon, nagpapaalala, hindi ka sumagot, di ba? O, tapos ngayon, sisimba-simba ka. Ganyan si Satanas, mga kapatid. Kung ano yung kahinaan mo, i-exploit niya. Hahanap siya ng butas na ikaw ay manghina. Ikaw naman, oo nga, nakakahiya na. Hindi na ako magsisimba. Oo nga. Para ka ng baka. Oo nga, ng oo nga. But the enemy's opportunity to destroy us whenever we are weak, hello, listen, is the same opportunity that God is giving us. Jesus said, hallelujah, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi alam ni Satanas na yung binabantayan niyang kahinaan natin, mga kapatid, para makapasok siya. Hindi alam ni Satanas, yun din ang binabantayan ng Panginoon. Sa panahon na tayo'y mahina, dapat matuto tayo magtaas ng kamay, magpuri, sumamba, katulad ni Moses, mga kapatid, kahit napapagod na, tumayo pa rin, nakataas pa rin ang kamay, sapagkat gusto niya magkaroon ng tagumpay sa kanyang buhay. Ganon ang iniintay ng Panginoon. Sa panahon na tayo ay mahina, hinihintay ng Diyos na tayo ay babangon muli. Kahit sa huling sandali, itataas mo ang kamay mo at magpupuri ka para sa Panginoon. At ang tagumpay ay darating sa buhay mo. Ilan na ba sa atin dito, mga kapatid, ang kinawawa ng problema? Pero nakasurvive ka, oh. Diba? Diba kahit sabihin mong gulo-gulo yung buhok mo, yung pagharap mo sa salamin, at least buhay. Para kang binugbog ng sandamakmak na demonyo, pero takbuhan sila eh. Takbuhan kayo, no? Pero gulanit ka. Pero buhay ka. Amen. Sino sabi pababayaan ka ng Panginoon? Sino sabi pa? Wilderness nga yan eh. Oh. Ilang nga yan eh. Desierto yan eh. Pero pinakita ng Panginoon, kahit sa lahat ng dako, mga kapatid, siya ang may control. Kahit na nasa gitna ka ng desierto, kaya kang kaya kang pasaganahin ng Diyos, kahit sa gitna ng desierto. Amen. Yung pinipili pa naman, mga kapatid, ni Amalek ay yung nasa hulihan, yung nasa likod. Amalek chose the rear because the rear was vulnerable. Yung mga pahuli-huli dyan, yung mga pahina-hina dyan. Alam nyo, sa Exodus chapter 17, hindi mo mababasa dyan kung ano talaga nangyari. Pero nung nag-reflect si Moses sa Deuteronomy, chapter 25, verse 17. Deuteronomy chapter 25, verse 17 hanggang 18. Pag binasa nyo sa New Living Translation,
ito ang nakalagay. Never forget what the Amalekites did to you as you came from Egypt. They attacked you when you were exhausted and weary. That verse number 18. And they struck down those who were struggling behind. They had no fear of God. They attacked you. Huwag niyong kalimutan, sabi ni Moses, huwag niyong kalimutan ang ginawa sa inyo ng mga Amalekita. Inatake nila kayo nung kayo ay mahina at pagod na pagod. And they struck down those who were struggling, yung mahina, yung mabagal, sa likuran. They had no fear of God. Kaya gusto mo, okay lang ako, basta may church ako. Okay lang ako kahit na hindi ako gaanong active. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi aatakihin ng kaaway ang malakas. Yung mahina ang pinupuntiryan ng kaaway. Never. Never niyang aatakihin, mga kapatid. Kaya, the enemy attacks and see and observe those who are slow, those who are weak, those who are tired, those who are weary, those who are discouraged, disappointed, full of pains. Yan. Atakihin ng kaaway yan. Siyempre dahil ikaw paimo-imo ka, gusto mo na sa sulok-sulok ka lang, sa bandang likuran, sa bandang hindi nakikita ng marami. Isolated ka na. Don't you know that isolation increases vulnerability? Pag ina-isolate mo ang sarili mo, lalo kang nanganganib. Nakikita ka, he is a roaring lion, seeking whom he may devour. Paikot-ikot yan, paatu-atungal, naghahanap yan, mga kapatid, nangatakihin, naghahanap, papagurin ka, mga kapatid. You can see in the TV, you can see in the ayun yung mga geographic, mga documentary, mga kapatid. You can see, mga kapatid, hinahabol ng leon, mga kapatid, yung flock, mga kapatid, yung marami. Hindi sila natatakot habulin. Kahit mahabang oras yan, habulan sila. May mapapagod dyan. At ang mapapagod, yun ang kawawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, come unto me. I am your shepherd. Pagod ka na? Come unto me, and I will give you rest. Kasi alam niya, pag napagod ka at hindi ka lumapit sa Kanya, lalapan ka ng kaaway. That's why we need spiritual connection. We need spiritual connection, mga kapatid. Importante yan. Sabi nga ni Charles Spurgeon, mga kapatid, the sheep that wanders from the flock is already in the wolves' thoughts. Yung mga tupa daw na naliligaw, nasa isipan na yan ng lobo. Ibig sabihin, you are on the next target. Ikaw na ang target. Ikaw na ang pupuntahan. Ikaw na, mga kapatid, ang aatakihin. Dinisenyo tayo ng Diyos, mga kapatid, to stand together. Dinisenyo tayo ng Diyos, mga kapatid, to be united. Kaya nga, United Pentecostal Church, mga kapatid. We are designed as a family. We are designed as a temple that is built together. And a living stone joined together. Yan yung disenyo ng Diyos, mga kapatid, sa church. Walang isolation dito, mga kapatid. Huwag kang paimo-imo dyan sa sulok. Join. Connect. Kaya nga, mga kapatid, ang vision ng UPC Care is what? Connecting people to Jesus Christ. We should connect ourselves to the Lord, to the fellowship, to the worship, to the discipleship, to everything what we do here. Connect. Huwag yung, sila lang yan, matanda na ako eh. Bakit? Sa tingin nyo ba, naghahanap, mga kapatid, may age, limit ba kay Satanas? Walang pakialam si Satanas kahit anong edad mo.
Basta kaya kanyang wasakin, masaya siya. Kaya bata, matanda, may isip o wala. May ipin o buhok o wala. Sama-sama tayo mag-connect. Let's join together. Huwag nating kalimutan ang pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Let's join together. Let's build the temple of the Lord. Everybody say amen. Ano ba nagpapahina sa atin madalas? Maraming problema, Pastor. Huwag mo nang sabihin yan, gas-gas na yan. Nako, bakit ba? Hindi man totoo yun eh. Hindi naman lahat ng may problema mahina eh. May mga tao dito nga punong-puno ng problema pero sa simbahan kung maglingkod parang walang problema. So di ako naniniwala na problema lang nagpapahina. Baligtarin kaya natin. Minsan alam nyo, yung abundance, delikado yan. Spiritual danger yan kaysa sa kaaway. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 11. But that is the time to be careful. Beware that in your plenty, beware that in your plenty, marami, you do not forget the Lord, your God, and disobey His commands, regulations, and decrees that I am giving you today. Tignan niyo yung konteksto niyan. Ang konteksto kasi nito mga kapatid sa Deuteronomy is yung prosperity. Yan po, abundansya. Mag-ingat daw tayo. Na sa panahon na tayo ay sagana. Sa panahon na ikaw ay malakas. Hindi lang naman pera yan eh. Sa panahon na ikaw ay maraming oras. Sa panahon na ikaw ay maganda. Ay, gwapo pa. Ay. Sa panahon na ikaw ay meron pang puhunan. Sa panahon na ikaw ay sagana pa. May oras, may yaman, may talento, sagana ka. Mag-ingat ka na huwag mong kalimutan ang Diyos mo. It's not poverty actually, the danger eh. Kaya nga ang Panginoon malapit sa mahihirap eh. Di ba sinabi niya? So, anong ibig niya sabihin? Baligtarin mo lang. So, anong greatest danger sa atin minsan? Hindi yung hirap. Kasi pag hirap, umiiyak tayo, Lord, tulong. Pero pag sagana, Lord, sa'yo to, Lord. Ganun ba kayo? Hindi, di ba? Lord, akin to, dagdagan mo pa. Ako, Diyos, bilatukan kita eh. Pabibigay lang sa'yo, nag-iisip ka na naman ng, ang tao walang kakontentuhan. Pag kulang, Lord, pingi. Pag meron, nagbibigay ba sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, Pag wala, iyak lang iyak. Lord, tulong. Pag meron, ano? Nandun, inuubos. Kay SM. Hindi nagtatabi ng para sa Panginoon. Diba? Para ba yun? Kaya tapos pag mahina tayo, yan ang nagpapahina sa atin, mga kapatid. Anong sabi ng isang manunulat, isang pastor? Si Oswald Chambers, sabi niya, the greatest competitor of devotion to Jesus is service for Him. Muntik akong, hindi ko talaga maintindihan ito kagabi, sabi ko, ang greatest competitor ng devotion ko kay Jesus daw ay yung service ko sa Kanya. Kasi, minsan, kahit ang spiritual activities natin, pwedeng ma-replace niyan ang spiritual dependencies. Kasi isipin mo, nagsisimba naman ako, ba't ako tinutulungan ng Lord? Nag-aatid naman ako ng mga gawain, pero ba't ganito may mga nababawasan yung dependencies mo, mga kapatid? Hindi garantiya na ikaw ay may ministry, sasabihin mo, ang Panginoon is on your side always. Yes, He will. But don't say that in the context na kung saan na parang wala siyang tinulong sa iyo. Pag binasa niyo yung chapter 16 and 17 ng Exodus, ganun na ganun. Nagagalit ang Diyos. Ano ba sila? Sa verse 17, sa chapter 17, lumalabas mga kapatid na parang ang Diyos ay walang ginagawa. Moses! Nauuhaw na kami! May Diyos ba o wala? Ganyan sila.
Ganyan yung konteksto, mga kapatid. Pag ang tao gutom na, pati Diyos damay eh. Tinan niya, pag alas 12 na dito, minsan hindi na kayo spiritual. Samantingin nyo kay pastor, alam naman ni pastor. Nawawala yung, pag tao gutom at tao uhaw, mga kapatid, ganyan. Naghahanap ng masisisi. Nakakalimutan ng Diyos, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, we need to maintain dependence on God. Hello? Alam niyo, mga hindi ko sinasabi ito dahil pabor ako. Pero this is just, maybe may creative thinking lang siguro. Sabi ko, Lord, bakit maraming mahihirap? But don't you know, mga kapatid, kapag tayo nasa hirap, yung percentage and dependency mataas. Hindi ko sinasabing ano to ha, pero this is for me, in my observation. What makes Paul maintain his humility? Thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Pag binasa mo, mga kapatid, yung 2 Corinthians chapter 12, verse number 7, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in the flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Dalawang beses niya inulit. So ano nagme-maintain kay Paul ng dependence niya sa Panginoon? Yung kanyang tinik sa laman. Yung minsan kaya sabi ko, naisip ko siguro yung kahirapan. Hindi naman sa ayaw ng Diyos na tayong mahirapan. Pero minsan yung hirap, kasi we tend to compare yung kalagayan natin sa iba. May kotse siya, ako bike. Parang ganon, di ba? May bahay siya, ako nangungupahan. May maganda siyang trabaho, ako vendor lang. Yung ganon yung comparison, kaya ang tingin natin sa karamihan, mahirap. Pero kung yun ang dahilan para to keep you from boasting, to keep you from being a proud, mas gugustuhin ng Panginoon. Kanina mga kapatid, pagdating ko sa opisina, binabasa ko yung chapter 16. Basahin yung chapter 16 ng Exodus. Ano bang meron sila? Nung sila niligtas ng Panginoon sa Egypt, anong meron sila? May dala ba sila? May pagkain ba sila? Reklamo nga sila eh. Walang pagkain. Alam mo yung binigay ng Diyos sa supply sa kanila? Hindi pwedeng tumagal ng kinabukasan. Pag kinain mo ngayon, hanggang ngayon, pag nag-ipon ka, kinabukasan, puro uod na. Sabi ko, Lord, kung mga anak mo to, mahal-mahal mo itong mga ito. Pero bakit ganyan sila? Nandiyan lang sila sa ilang. Sabi ng Panginoon by impression sa akin, you were created for you to understand that being alive is enough. Buhay ka lang. Sapat na yan. Hindi ko kayo dinidiscourage na mangarap, No, ito lang yung katotohanan ng buhay. From the very beginning, lumabas tayo sa sinabupunan ng ating mga magulang, mga kapatid, walang saplot, wala lahat. Sino sa inyo dito mga nakurbata na nung lumabas? Wala. Wala mga kapatid, lahat tayo. At babalik tayong ganun din, mga kapatid. So, the reality of life is this. God created us, and being alive is enough. Kaya kung may trabaho kang hindi masyadong maganda, it's enough. Kung meron ka mga kaibigan na hindi gano'ng magaganda, gwapo, it's enough. At kung medyo ang asawa mo medyo swangit, it's enough. Niloob ng Diyos sa'yo yan eh. Mahal ka ng pangit, ibigin mong tunay. Nasa Biblia ni Andrew yan. Amen. That's why let's be content, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, makontento ka. Makontento tayo, mga kapatid. Masaya tayo. Minsan naingit lang tayo sa iba. Meron sila eh. May pambili sila eh. Okay lang. Pero hindi ibig sabihin na wala ka noon, mas less ang tingin ng Diyos sa iyo.
Hindi, mga kapatid, pantay tayo sa harap ng Panginoon. Masaya ang Diyos na nakikita, kontento tayo, mga kapatid. Napagising natin sa umaga, may buhay na galing sa Kanya. Hanggang maghapon, malakas tayo, mga kapatid. Kinabukasan, binigyan ng panibagong biyaya. Sapat, pantay-pantay lahat. Ang biyaya ng Diyos sa lahat. Mayaman man o mahirap, mga kapatid. Bata man o matanda. Pagdating ng gabi, mga kapatid, tayo hihiling sa Diyos ng biyaya para sa kinabukasan. Sapat na yun. Kahit ang sapatos mo, hindi branded, okay lang yan. Basta may sapatos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang dependence is the greatest strength. Dependence is the greatest strength we have. Diba? Tinaas mga kapatid ni Moses ang kamay niya. But victory does not come from the hands of Moses. Hindi po. Dependence is the greatest strength. Hindi galing kay Moses, sa kamay ni Moses ang pagkapanalo. Alam niyo kung saan? Kung saan niya itinataas ang kanyang kamay. Doon ang gagaling ang panalo. Because dependence brings the victory. Dependence brings the victory. Sabi ni Jesus, not my will, but thine will be done. Dependence yun ah. Sabi ni Apostol Pablo, for when I am weak, then I am strong. Dependency yun, di ba? Dependence yun. Sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Anong tawag doon? Dependence yun ah. Ikaw ba naman, humarap ka doon sa Red Sea, mga kapatid? Sa likod mo yung daming Israelita. Ano gagawin ko, Lord? Lulunurin ko lahat ng taong ito. Pero nung sinabi niyang, stand still and see the salvation of God. May word kasi si Lord sa kanya na hindi naririnig ng marami. Pero yung pananampalataya niya nandoon. Yung dependence niya sa Panginoon. Hindi niya naisip, Lord, paano pag hindi ito bumukas, Lord? Hindi bugbugin ako ng mga ito, Lord. Walang ganon sa isipan niya. Sinabi niya, stand still. Tumahimik kayo. Tumigil kayo. Tingnan niyo ang pagliligtas ng Panginoon. Bumukas yung dagat, mga kapatid. It's not just a kwento. And even the scholars, mga kapatid, at yung mga experts, mga kapatid, they see, under yung seabed, mga kapatid, nakikita nila doon yung mga hugis ng mga karwahe. Nandoon, mga kapatid. It's a proof that God is there, mga kapatid, nung panahon na kailangan ng mga Israelita ng tulong, mga kapatid. God is there. What we need to do is to have dependence. Ano mo, ikaw ba naman si Gideon? Sige, si Gideon, pag-usapan natin si Gideon. Mayroong 32,000 armies. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ayaw ko ng 32,000 mo na sundalo, 300 lang, okay na sa akin. Mga kapatid, ilalabanan mo, mga kapatid, mga Midyanita, mga lalakas, 300 lang. Eh di, sure bull na talo ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Anong tawag doon? Dependence. Amen. Dependence is the greatest strength that we have, mga kapatid. Si David, nung hinarap niya si Goliath, mga kapatid, hindi naman dininay ni David yung laki ni Goliath eh. Hindi naman dininay ni David, mga kapatid, na malaki, may muscle, pero pwede siyang hampasin na lang, pwede pitikin yung ulo niya, matanggal sa katawan niya. Ganong kalaki, giant yun, mga kapatid eh. Hindi niya tinanggal sa isipan niya na may battle sa with Goliath. Pero sinabi niya, the battle is the Lord's. Hindi akin tong away na to, kundi sa Diyos. Diyos ang kaaway mo. Anong tawag doon? Dependence. That's why, please, mga kapatid, pag kayo, mga kapatid, ay natatakot, raise your hand. Pag kayo, mga kapatid, na di-discourage, raise your hand. Kapag kayo, mga kapatid, nasasaktan, or you feel empty, mga kapatid, or confused ka, o pressured ka, o hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi mo alam ang pupuntahan mo, raise your hand. Kahit masaya ka, mga kapatid, raise your hand. Full of blessing, raise your hand. Inspired ka, malakas ka, revive ka, always raise your hand, because when you raise your hand,
Dependence to the Lord yan, mga kapatid. Dependence yan sa Panginoon. When you lift up your hands to the Lord, sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang may kakayahan, hindi ako. Panginoon, nasa gitna ako ng disyerto, pero ikaw ang Diyos ko. Panginoon, ikaw ang aking pinagtitiwalahan. Come on, clap your hands to the Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Alam, minsan mga kapatid, pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay humina. God sometimes weakens us. For what purpose, Pastor? To reveal who is truly carrying the battle. Amen po ba? Minsan, pinahihintulutan niyang humina ka. Minsan, pinahihintulutan niyang ma-discourage ka. Kasi para ma-realize mo, lumabas kung sino talaga ang nakikipaglaban. Pagod na si Moses. Moses' hands were heavy, sabi ng Bible sa verse 12 ng 17 ng Exodus. It shows, mga kapatid, our limitations. And these limitations exposes the true source of victory. Kapag tayo wala nang magagawa, kapag tayo wala nang alam na paraan, at tayo mga kapatid, hallelujah, ay mahina na, doon natin nare-realize, ang bait ng Diyos. Niligtas ako ng Diyos. Doon nare-reveal, sa tuwing meron tayong laban, hindi natin laban na mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Imagine Moses, the man who confronted Pharaoh, the man who divided the Red Sea, the man who spoke to God, becomes weary. Napapagod din si Moses. Pagod na siya. Pero alam niyo ba, kapag tayo pagod na, tayo ay hinahabol ng kaaway. Sabi ni Warren Wiersbe, the enemy seldom waste his ammunitions on people who are not advancing. Hindi daw sasayangin ng kaaway ang kanyang bala o ang kanyang palaso sa mga hindi umuusad. Ibig sabihin, ang pinupuntiriya ng kaaway ay yung umuusad. Na kahit pagod ka na, sige, lakad pa rin. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Kahit pagod na, kahit maraming pagsubok, sige pa rin, lumalaban pa rin. Kasi ang kaaway, nag-ihintay lamang ng mga taong hindi na gumagalaw. It's easy for them. It's easy pray for them. Kapag hindi ka na gumagalaw, wala ka nang ginagawa, idle na yung spirituality mo, kawawa ka. Lalapain ka na lang. Kaya ang hinahanap ng kaaway, yung gumagalaw, yung lumalaban, yung nagpapatuloy kahit pagod na. Yun ang pinupuntirya niya. Kasi wala na siya pupuntirya dito sa hindi gumagalaw eh. Bibit-bitin niya na lang yun eh, kakawawain niya na lang yun eh. Pero yung hinahabol niya mga kapatid, yung mga tumatakbo pa rin, kahit na pagod na, kahit maraming problema, may problema sa anak, may problema sa eskwelahan, may problema sa trabaho, may problema sa bahay, may problema sa sarili, may problema sa mukha. Iiyak na ako eh. Ba naman kasing mukha yan eh. Problema talaga yung mukha na yan. Tignan mo kayo katabi mo. Problema ba? Pinandilata ka ng mata. Anong problema? Hindi po. Wala kang problema. You're good. Oh my God. Ang mga anak ng Diyos napapagod din. Napapagod din tayo. Nanghihina rin tayo.
May si Elijah nga naupo na lang sa ilalim ng juniper tree. Lord, patayin mo na ako. Pero, grabe, simple, no? Ganyan prayer niya, no? Umupo lang. Lord, patayin mo na ako. Sabi ni Lord, pagod ka lang. Totoo yun. Napagod siya Tsaka gutom. Kaya pinakain, di ba? Pinadala ng uwak na pagkain. Kain ka. Anong kumain? Nakapasok na sa kuweba Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Si David nga umiyak Hello, pumatay kay Goliath? Iyakin? Iyakin si David, mga kapatid. Umiyak siya. Si Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, sana hindi na ako pinanganak. Pero may propeta. Propeta yun Ang kanyang panalangin, sana hindi na ako pinanganak. Di ba? Iba namin naririnig nyo sa inyong mga magulang, sana hindi na kita pinanganak. Sana tiniris na kita. Sana pinisil ko na yung ilong mo nung bata ka pa. Tigas pala ng ulo mo, paglaki mo. Ganon yung mga narinig nyo sa nanay, di ba? Sana sinakal kita. Ganon yung mga nanay natin pag galit na sa atin. Pero totoo nun, hindi naman nagagawin yun Sabi lang nila yung galit lang sila. Amen. These are leaders in the Bible. But leadership is never an absence of weakness. Hindi komo na leader, hindi nanghihina. Ang totoong leadership, ganito, makinig kayo. Nagpapatuloy kahit napagod. Gusto mo totoong leadership? Ang totoong leadership ay hindi kawalan ng kahinaan. Ang totoong leadership, nagpapatuloy kahit na ikaw ay pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Tisod na tisod na tisod na tisod na. Yan ang leadership. Amen. Kaya manghina na yung kamay ni Moses. Pero alam niyo, natuwa ako dun, mga kahit mahina na ang kamay ni Moses, kaya pa rin magbigay ng Diyos ng kalakasan o ng tagumpay sa mahinang kamay. Hello? Mahina ka? Hindi ko mo mahina ang iyong kamay o mahina ka, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sa panahon na mahina ang iyong kamay, hindi ibig sabihin walang magagawa. May Panginoon na mas makapangyarihan na yung lelembot-lembot mong kamay, gagamitin ng Diyos yan, pagpapalain ng Diyos yan, sapagat ang kahinaan ay hindi disqualification. Ulitin ko, ang kahinaan ay hindi disqualification sa harap ng Diyos. Ang kahinaan ay imbitasyon ng Diyos sa atin. Na para tayo magtiwala, para tayo magdepende sa Kanya. Sapagat sa panahon, mga kapatid, ng ating kahinaan, na-expose, mga kapatid, ang dependence. Weakness exposes dependence. Sabi ni Charles Spurgeon, mga kapatid, God does not need your strength. He has more than enough power on His own. He asks for your weakness because it has room for His strength. Ay, ng Diyos yung lakas mo. Kaya huwag kang mayabang pag malakas ka. Amen po ba? Huwag kang mayabang pag malakas ka. Bakit? Hindi kailangan ni Lord yung lakas mo. Hindi kinakailangan ni Lord yung talino mo. Marami si Lord yan. Ang kailangan ni Lord, mga kapatid, sa atin ay yung ating kahinaan. Bakit? Sapagkat meron siyang malaking lugar para paglagyan ng ating mga kahinaan. Kaya tinatanggap niya, come unto me, only that labor and heavy laden, and I will give you rest. Bakit ganoon ang paanyaya ng Diyos? Sapagkat, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ibigay natin sa Kanya ang ating mga kahinaan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, God never called one person to carry the whole battle. And this is where I will end, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Diyos para makipaglaban na mag-isa. Ay, sa istorya, ang ganda ng istorya, dumating si Aaron tsaka si Hur. Pagdating doon, alam nung dalawa na hindi na maitaas ang kamay. Pero yung dalawang ito, hindi nagsamantala. Na hindi rin nag-una-una at nagbida-bida.
Sabi niya, teka, Moses, akin na yung, akin na yung tungkod, ako na magtataas ito para sa'yo. Tira mo yung drawing na yan, mga kapatid. No, hindi nila ginawa yun. Ayaw nilang pangunahan si Moses. Leader nila yan eh. They never compete with Moses. They simply strengthen their leader. That's the true picture of an assistant in the ministry. Hindi mo kukumpetensyahin yung leader mo. They make sure that Moses remains in the mountain. They never take over the mountain. They never take over the mountain. They did not wait for Moses to collapse. Hindi na hintay na natumba doon. Bigla silang dumating. Ibig sabihin, nag-o-observe sila sa leader nila. Nadidiscern nila yung leader nila. At gumawa kagad sila ng paraan para matulungan ang leader nila. In Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden. In Philippians chapter 2 verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Itong dalawang ito, mga kapatid, they are proactive. They anticipate the crisis, they anticipated the problem, and they are prepared to give the solutions. Alam nyo, ang nakita ng dalawang ito, ni Aaron tsaka ni Hur, yung mga bagay na hindi nakikita ng marami. Pero may mga iba dyan, mga Kristiyano, ang nakikita nila, yung madalas lang nakikita ng marami. Pero itong dalawang ito, nakikita nila ang bagay na hindi nakikita ng marami. Nakikita nila na kailangan ng leader nila ang tulong nila. Church, I admonish everyone. Let us look for what we can do in the church. Let us watch and care for our leaders. Let us focus on addressing the problem, not on blaming somebody for the problem. Let us bear the burden of the leaders. Kaya kung babalikan natin ang eksenang ito, si Joshua ay nasa bali, nakikipaglaban. Si Moses nasa bundok, nakataas ang tungkod ng Diyos at ang kanyang kamay. Kasama niya si Aaron, kasama niya si Hur, sumusuporta sa kanya. Kapag binasa mo itong kwentong ito, madali mong maitatanong, sino ba talaga ang nanalo sa laban? Si Joshua ba? Dahil siya yung lumalaban eh. Si Moses ba? Dahil hawak niya yung tungkod, siya yung nananalangin doon. O si Aaron tsaka si Hur? Dahil sila yung umalalay kay Moses. Alam niyo ang sagot? Wala ni isa sa kanila ang nanalo. Ang tagumpay ay sa Panginoon. Maari mga kapatid na totoo, buong araw nang lumalaban si Joshua, buong araw nakataas ang kamay ni Moses, buong araw inaalalayan ni Aaron tsaka ni Hur si Moses. Pero alam niyo kung hindi kumilos ang Diyos, walang sino man sa kanila magtatagumpay. Kaya ang aral ng Exodus chapter 17 ay hindi dahil mas malakas ang Israel. Hindi dahil mas matatag ang kamay ni Moses. Hindi rin dahil nandoon si Aaron at si Hur. Ang tunay na dahilan ng kanilang pagtatagumpay, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa mga taong lubos na umaasa sa Kanya. Napakasimple mga kapatid ng mensaheng ito, pero napakalalim. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong natututong umasa, natututong magtiwala sa Diyos. Marahil mga kapatid, ang ilan sa atin dito ay may sariling laban. Maaring ang iba dito pagod na rin. May ilan dito na pinanghihinaan na siguro ng loob. May ilan dito na tahimik na lumalaban sa mga tukso. May ilan dito na may dalang mabigat na pasanin na wala nang ibang nakakaalam. Ang iba naman dito mga kapatid, matagal nang sinusubukang dalhin ang lahat ng mga bagay na ito
mag-isa. Ngayong umaga, mga kapatid, tinatanong ng Diyos kung gaano ka kalakas. Handa ka bang umasa? Handa ka bang umasa sa Diyos? Handa ka bang magdepende sa Panginoon? Baka mabigat, mga kapatid, ang iyong mga kamay para umasa. Baka pagod na ang iyong pananampalataya o baka matagal mo nang dinadala ang laban sa sarili mo lamang. Ngayon po, mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Muling umasa, muling magtiwala, muling sumuko. Dahil ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa Israel, sa Refidim, ay siya ring Diyos na lumalaban para sa kanyang mga anak hanggang ngayon. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, manalangin ka. Kung maaari sinasabi mo, Lord, napagod na po ako. Patagal ko nang sinusubukang lumaban sa sarili kong lakas. Lord, kailangan kita. Lord, gusto kong muling umasa sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ako. And I cannot bear this alone, Lord. Tulungan mo ako. Inaanyayahan ko ang lahat, mga kapatid, na tayong lahat ay lumapit sa presensya ng Diyos. Pwede bang itaas natin ang ating kamay, mga kapatid? Taas mo ang iyong kamay, hindi dahil may kapangyarihan dyan, kundi dahil ang pagtaas ng ating mga kamay ay simbolo ng ating pagsuko, pagtitiwala, at ang ating pag-asa sa Panginoon. At habang nakataas ang iyong kamay, kapatid, sabihin mo, Lord, hindi ko kayang manalo nang wala ka, Panginoon. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking tagumpay. Hindi ko kaya ito, Panginoon. Nakataas ang aking kamay sapagkat umaasa ako sa iyo, Panginoon. Hindi ko kayang manalo, Panginoon, hallelujah, nang wala ang iyong kalakasan. Panginoon, ang kamay na ito ay tanda ng aking pagtitiwala. Ang kamay na ito, Panginoon, ay tanda na ako'y umaasa sa iyong kapangyarihan, umaasa sa iyong kalakasan. Panginoon, hayaan mo akong magtagumpay habang nakataas ang aking mga kamay. Panginoon, hayaan mo akong magtagumpay habang nakataas ang aking mga kamay. Come on, church. Come on, hallelujah. Magtatagumpay ka. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Sige, kapatid, hallelujah. Habang nakataas ang iyong mga kamay, may ginagawa ang Panginoon, hallelujah.